Thank you, Council. We now move, hopefully we can finish with Silene today. Silene, with your patience and indulgence. Senator Padilla, is he here? Not here? Senator Ontiveros then, for her interjections. With the kind indulgence of Senator Ontiveros, Senator Padilla just arrived. Senator Padilla, you may proceed, sir. You have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sa ating pong saksi, kayo po ay taga Baguio? Yes po, Your Honor. Saan po kayo sa Baguio? Irisan po. Irisan, opo. Ako po ay taga Baguio din. Saan po kayo nag-graduate? Sa... St. Louis University po. Ay, alumnus po ako niyan. Sa Boys High po ako. Dahil po dyan, hindi ko na lang po kayo pahihirapan. Tayo na lang po maging magkababayan na lang sa Baguio. Gusto ko lamang pong magbigay ng impormasyon na lang sa inyo. Opo, kasi naririnig ko yung pag-uusap nyo ng prosecution at ng defense tungkol doon sa success ng confidential fund. Ako po ay may mga ibibigay na information sa inyo. Pwede po kayong magsabi na lang ng oo o hindi kung naintindihan po ninyo. Alam ko naman maintindihan mo, taga Baguio ka eh. Opo, noong pong pinag-uusapan natin yung patungkol sa mga terorista, na pag-uusapan po lagi ang ating Vice Presidente. Ang ating pong Vice Presidente magmula 2016 hanggang 2022, siya po ay naging mayor. Alam niyo po ba yon? Opo, Mayor Opo. ng Davao. Iyan, opo. Sa Davao po, meron po dyan na-identify na 55 na mga tinatawag na alternative at yung mga lumad schools na infiltrated ng terrorism. Nabalitaan niyo po ba yon? Hindi ko po gaanong napakinggan po yun. Hindi po ako aware yun. Opo. At alam niyo po ba rin na noong 2016 hanggang 2022 hanggang 2023, 12% po ng mga NPA rebels, surrenderies, were minors, 12 to 17 years old. Hindi po ako aware dun po. Maubos na po yung aking second round na lang po ako. Salamat, kabayan. Thank you, Senator Padilla. Senator Ontiveros is recognized for her interjections. You have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, Ms. Silene, kahit pa po walang confidential at intelligence funds ang OVP, may budget naman po ang VPSG para sa security ng lahat ng Vice Presidente, di po ba? Under po ata sila sa pagkakaalam ko, under po sila ng AFP. Under ng AFP. Ngayon, 3 taon na pong walang intelligence and confidential funds ang OVP. Kung alam nyo, may VPSG pa naman pong naka-assign sa kanila para bantayan yung kanyang seguridad, di ba? Sa pagkakaalam ko po, yun nabanggit po kanina ni Presiding Officer, napunta siya sa PSC, Presidential Security Command po. Okay. Ngayon, yung mga activities na nandoon sa mga Protective Intelligence Operations Reports na pinakita kanina, may binigay bang mga ebidensya ang OVP para patunayan na ginastusan nga po nila ang bawat isa nun? Wala po kasi in-attach lang po nila yon as proof of success of information gathering and surveillance activities. Okay. Na ayon sa inyo kanina ay hindi pa sasapat dun sa hinahanap nyong mga proofs of success dun sa intelligence gathering activities na iyon. Opo, tama po. Okay.
Ngayon, sa iba namang mga acknowledgement receipts, may nakalagay na purchase of medical and food aid at dati naman medicines. May resibo po ba silang ibinigay para ipakita na talagang ang binayaran o ang binili ay yung mga gamot o yung mga pagkain na iyan? Wala po silang inattach na any receipts for sales invoice. Acknowledgement receipts po. Kahit sales invoice, wala. Acknowledgement receipts lamang. Opo. So, walang ebidensya na talagang ang pinagkagastusan ay yung mga gamot at yung mga pagkain na yon. Opo, kasi based lang doon sa acknowledgement receipts po yung sinubmit nila. Na ayon sa COA ay hindi sapat na ebidensya kung mga ARs lamang. Opo, hindi po kasi namin ma-ascertain kung talagang pinambili ito ng supplies, medicines, and food po. Kailangan nyo resibo o invoices para ma-ascertain, masiguro na yun talaga yung pinagkagastusan. Opo, tama po. Okay. Ngayon po, Ms. Eileen, dati po, tinawag ng land bank managers na unusual yung pag-encash ng milyong-milyong pisong, daan-daang milyong piso ng OVP at saka ng DepEd sa tigi-isang araw. Sa audit po ninyo, meron po ba kayong nakitang illegal, improper, o irregular sa paggamit at sa pag-liquidate ng perang iyan? Irregular po yung paggamit nila kasi po hindi po ito compliant with the joint circular. So just to close on this Kindly round, wind Mr. up. Presiding Officer, to wind up, irregular dahil Hindi po naging compliant with the paanong joint. hindi naging compliant? Dahil po ngayon sa payment of rewards, we're not supported with documents evidencing success. And yun nga po, hindi nila na-provide yung additional documents necessary para ma-ascertain yung purchase of supplies and medical and food aid. At saka po, meron din kaming naging findings sa sa reimbursement po. Okay. I-follow up ko itong tanong at pati yung punto ng reimbursement sa second round. Salamat, Ms. Eileen. Salamat, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Unless Senator Judge Lapid is ready. Senator Judge Villanueva will make Again, use I of the will time. give way to Senator Lapid. Mr. President, thank you. Ms. Del Campo, sabi niyo po yung COA conducted compliance audit at sa evaluation niyo ng OVP's confidential expenses, which matters po, no? Did COA treat as questions of compliance with the joint circular? And which matters, did COA recognize as falling within the operational judgment of the implementing agency? Pwede pong paki-clarify po yung question. Which matters po doon sa pag-conduct ng COA, treating it as questions of compliance with the joint circular, and which matters doon po sa paggawa ng COA, recognizing it as falling within the operational judgment ng Office of the Vice President. Yung pag-evaluate po namin ng mga liquidation documents, binibase po namin yon sa joint circular. Yung sa Office of the Vice President po, yung pag-liquidate po dapat nila, it is based po dapat sa should be compliant with the joint circular. Dapat pareho lang. Opo. So when COA disagreed na yung OVP's characterization that an activity was confidential, necessary, and successfully accomplished, what specific standards po yung ina-apply nyo? The joint circular po ang basis ng aming audit. Wala na pong ibang separate COA guidelines. Ginagamit din po namin yung rules and regulation on settlement of accounts. I'm sorry. The rules and regulations on settlement of accounts. And ito po, same standards applied consistently to all the transactions reviewed. Opo, tama po. Salamat po. Kapag nag-issue po ang COA ng notice of disallowance, maaari pa po bang itong ma-cure simply by correcting, replacing, or subsequently submitting supporting documents? Yung sa notice of disallowance po, appeal po sa commission proper ang remedy po ng isang agency. So kailangan kang dumaan provided ng COA rules na para ma-lift o ma-reverse yung ND.
Is that correct? Can you explain the process? Pag nag-issue po kasi si ICFAO ng Notice of Disallowance, may demand na po to restitute the amount. Pero may remedy pa din po yung agency na mag-appeal po sa commission proper. Yun po- Commission proper or COA director? commission, yung sa case po ng ICFAO, diretso na po sa commission proper ang appeal. Tapos, pwedeng mag-MR. Kung magkakaroon po ng decision, kung gaya nga po nang nangyari sa fourth quarter 2022 na meron silang, yung decision is na-affirm yung ND, opo, meron pa pong remedy na MR. Tapos pwedeng mag-judicial review. Pag Sa SC. petition for certiorari po. Okay, so yung pong pag-correct o pag-submit ng additional document ay hindi by itself equivalent sa legal lifting o reversal ng ND. Depende po yan sa evaluation na po ng Kailangan sa commission aksyonan ng proper COA. Opo. Malinaw po yan. Last na po. Para malinaw po sa atin lahat, no? Kung ang isang agency ay nag-classify ng isang activity as confidential, bound po ba ang COA sa classification na ito o bilang constitutional audit body, hindi po? Yung sa confidentiality po, pag naipasa naman po sa amin, iniingatan din po namin yung mga documents na nasasubmit sa amin. And what we do po is yung kung tama ba yung paggamit ng confidential fund na ibinigay po sa isang ahensya. Ulitin ko po yung tanong. Hindi kayo bound. Hindi kayo bound na ang isang ahensya dineclare confidential funds ito. Hindi kayo bound dahil as a constitutional body, meron po kayong independent evaluation as Commission on Audit para yung malaman kung isang ang activity at expenditure ay talagang confidential in nature at pasok ito sa definition at allowable uses under the Joint Circular. Yes po, kasi itong confidential fund is pondo po ng bayad na kailangan ma-audit at magkaroon ng proper maging, anong tawag dito, ma-check kung ito ay nagamit ba sa tama po. Again, hindi kayo bound. Pag dineclare ng isang ahensya, ito confidential funds, hindi kayo bound. Hindi po, kasi nga kailangan i-liquidate pa din po properly. Tama po yun, no? And I support that sa Constitution, Article 9D, Section 2, 1 and 2, COA has the power and duty to examine, audit, and settle accounts involving government funds and the exclusive authority. Kayo ho, yung may exclusive authority to define the scope of your audit. Is that correct? Opo, tama po. So, ibig sabihin, ang polisiya po ninyo, hindi po sapat na tawaging confidential ng isang ahensya, ang isang activity, subject pa rin po ito sa independent audit determination ng Commission on Audit. Is that correct? Yes po, tama po. Dahil nga po ito ay pondo ng bayan at kailangan po na ma-audit ito ng tax. At nung ginawa po nyo ito, ilang beses po silang nabigyan ng pagkakataon para sumagot? Yung sa fourth quarter 22, dumaan po ito ng AOM, naging NS, naging ND. Yung sa 2023 naman po, AOM, tapos naging ND dahil nga po may direct violation of the joint circular. Salamat po sa pagklaro ng proseso. Salamat. Senator Judge Ready po. Pangilinan, you may proceed with your interjection when you're ready. You have 2 minutes, sir. Thank you. Magandang hapon. Sa usapin nung December 21 to December 31, 2022, na ginastos yung 125 million. Pag hindi naubos yung 125 million doon sa by December 31, anong mangyayari sa pondo? Babalik po yun sa National Treasury. So ibig sabihin, hindi may babalik as savings ng OVP, babalik sa National Treasury. Opo. Now I'm trying to understand bakit, diba, ang ikli ng panahon, which you mentioned, maikli yung 11 days, but wala kayong finding, no? Ngayon, kung halimbawa nagsumiti sila ng mga dokumento para mapatunayan na tama lahat ng ginastos nung 21 to 31, di walang issue, hindi ba? Kung nasubmit nila yung mga hinihiling ninyong additional documents. Yes po. Okay. Pero dahil hindi nila sinumite, hindi nyo alam kung tama nga ba yung gastos nung December 21 to December 31. Tama? Opo, dahil hindi po nila na-explain Yes. mabuti. Okay. Of course, hindi nyo malalaman
kung illegal o irregular, pero hindi nyo rin malalaman kung legal o regular. Doon po siya magfa-fall sa irregular kasi nga po hindi siya compliant with the joint Okay, circular. hindi nyo malalaman kung napunta sa personal use o hindi. Tama? That's why you're asking for more documents. Opo, tama Okay, po. okay. Kaya siguro, so kung hindi niya nagastos, babalik. Opo, sa National At Treasury. hindi niya maaring gastusin sa January. Hindi na po. Hindi rin niya maaring gastusin before December 21. Hindi po kasi bawal po ang reimbursement. So talagang dun mo lang magagastos. Yes po, dun sa nakalagay na period of utilization of the cash advance. Which could be valid dahil yun nga lang ang panahon or invalid. Dangan nga lang, kaya kayo humihingi ng dagdag na dokumento para malaman natin kung valid ba o hindi. Opo, tama po. Okay. Yung usapin ng protective intelligence operations. Okay. Dati wala namang confidential funds ang OVP, tama? I mean, Opo, magmula nung nag-start po ako sa ICFAO. pero dati meron ng protective services ang OVP. Sa pagkakaalam ko po, walang yung under the PSG po ata sila. Yes. So, yung gastos para sa security, dati sa PSG. Pero dito, lumalabas yung casing, security, appointment, ay ginastos o ginamit yung confidential funds. Tama ba yun? Opo. Okay. Next round na lang po. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Aquino may proceed with this interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Magandang araw po. Good afternoon po. Okay, so sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no? Tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Queso at kung ano-ano. Hindi nyo isip na baka red flag po ito? Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po, hindi na po namin verify yung identity nung nakatanggap po. Pero hindi nyo verify, pero nung nakikita ninyo, o nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to? We presume po kasi regularity kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency and these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund. Okay, so nag-consult na kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi niyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud. Yung sa fraud audit po kasi, yung possibility po, pinag-aaralan pa kasi kung magpo-fraud audit po, this is the first time and yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po, contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Okay, so ulitin ko so hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo? Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson. Pinag-aaralan. So, it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud? Opo, gaya po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal? Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang ayan po dito is dapat na ibigay po ito sa tao at nagamit confidential expense. So thank you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent.
Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent yon. Correct, no? Opo, tama Okay. po. Kung, so yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari, may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent? Ang kan ko po dun is isang tao lang yung nakatanggap based dun sa acknowledgement receipt po na yun. Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias? Hindi po ako familiar dun sa law. Okay. There is a law actually, RA 6085, na nagbabawal ng paggamit ng alias at nais na naming alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds at aalamin po namin yan. Maybe for the second round. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir. Magandang hapon po, ginang witness. Good afternoon. Para po sa kalaman ng mga kababayan ho natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito? Sa disallowance po, hindi po kasi ang remedy pa po nila pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution pa Sa po. COA po ba o sa SC? Sa commission proper pa din Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng Commission proper? po. May pending MR pa po sila. May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd? Yung sa OBP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung ND is March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper. Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo? Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po. Kaya nga po, magkano? Alam Yung niyo sa po ba? DepEd po is 112.5 million. From 2022 to 2023 po yun? Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Mga hindi ko na mga 4 million ay 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo kasi may mga remedies pa po sila na Okay. Alright. Maraming salamat po. Yun lang po. Senator Judge Ejercito, you may proceed with interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Yes, magandang hapon. good afternoon po. Siguro first question lang, no? Is it allowed for disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA, no? Yung disbursement to be validly spent and still be disallowed by COA for want of documentation. Yun, kumbaga, posible ba na nagastos naman ng tama ang pondo pero disallowed pa rin ito ng COA dahil kulang ang mga dokumentong nagpapatibay ng pagkakagastos? Opo. Sa posible pala yan. Halimbawa na wala ang resibo, no? Ganon, kaya hindi maipasa ng COA, ibig sabihin automatic na disallowed na ito pag nawala. Pwede pong pakiulit. Halimbawa na wala, ganun ba yung ibig niya sa pag nawala yung resibo,
automatic na madidisallow ng ginastos dahil wala na itong maipapakita, wala nang katibayan. Kung sa pagbabasihan po yung sa joint circular, yung sa disallowance po kasi, yung hindi siya naging compliant with the joint circular. Kaya, Sige lang po. tapos doon po sa sinasabi ninyo na nawala yung resibo, doon po kasi hindi natin ma-check, ma-ascertain kung talagang ginamit ba ito kung sa purpose na yun po without yung receipt na yun. Tapos napansin ko lang din po sa iyong testimony, no, yung pong period ng December at New Year season, sa iyong bang experience, ito ba yung normally na nagkakaroon ng increase sa paggastos ng kasi ito yung tungkol sa confidential at nagkaroon ng parang pag-spike, no, nung Christmas season na base doon sa iyong presentation. Normal ba ito sa ibang ahensya rin? Yun po kasi sa ibang ahensya, as a general, doon po sila sa 3-month period po. Doon po yung paggastos nila. So yung kasi madalas pag Christmas season, yan yung peak season sa karamihan ng paggastos eh. So yung sa confidential and other itong mga itong pinag-usapan nating mga pondo rito, ganun di ba? Meron bang normal ba na ganun ang karamihan na ginagastos na panahon na lumalaki? Hindi po. Tapos yung COA nag-issue po ng notice of disallowance. Is it directing the officers, namely, ano pang clarify lang, no? Na ibalik lang yung pera o the personal capacity? Pag nag-issue kayo ng notice of disallowance. Pinapabalik po doon sa mga persons liable po sa transaction. Gaya nga po doon sa ND, yung head of agency, yung SDO. Accountant, and opo. Tapos, yung bang, is it our understanding or correct that at agency, office with confidential funds cannot advance its payment only to members later? Kumbaga, pwede ba yung ganun na i-reimburse na lang kung nauna ng gastusin? Ang reimbursement po, hindi po ito pinapayagan sa joint circular. Hindi po po. So, ito disallowed ka agad. Opo. Kasama po sa mga disallow nyo. Kung may reimbursement po, opo. Last na po, in your experience sa inyo pong confidential fund expenses, have you come across with other agencies sa ibang ahensya na nagastos yung ganito karami in such a period? Kasi meron doon 11 months na parang na-reiterate, no, sa mga nabasa ko lang po. Na ganun kabilis din po. Yung sa ibang agency po, hindi ko na po siya pwedeng i-disclose kasi part na po ng audit ng... That's all, Mr. Thank you, Presiding Senator Judge Ejercito. Senator Judge Raffy Tulfo. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thereafter, our Senate President. Thereafter, Senator Lacson. Madam Witness, pag-usapan natin yung safe houses ng OVP. Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng mga safe houses, correct? Opo, tama po. At ilang safe houses ito? Pwede po ba ma-check ko yung records ko? Go ahead po. Tulungan na lang kita para mas mapabilis. 34. Opo. 34 na safe houses. 16 million. 16 million. Ilang araw? 11 days po. 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alimbawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, just 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month. Divide that in one per day, 6,666. Sa
Ayala Alabang, 290,000 per month. Per day, lalabas siya na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basihan namin dun sa payment of rental of safe house. Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalu, Boracay, mga ganon, Dasmariñas, wala talaga. Wala po. So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganong klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganon? Wala po, hindi po ganun kalaki. So, walang ganong kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience. Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house. Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. Sa halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right? Opo, silent po ang joint circular. Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan? Wala pong naging provision ng joint circular doon sa mga pirma po. So okay lang gumamit ng mga isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants? Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular. So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh. Opo. Maraming salamat po. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Gandang hapon na Miss Eileen. Tama po ba, narinig ko kahapon na kaya na disallow yung OVP for 2023 amounting to 375 million is dahil ibinigay ni Acosta kay La Chica yung pera. Yes po, Your Honor. Okay. At so lahat yun disallow in 375. Opo. Tinitignan ko rin tong transcripts ng House kung saan sinabi ni Acosta na yung fourth quarter of 2022, ibinigay rin yung 125 million kay La Chica. At on the same transcript, November 25 to 2024, sinabi naman ni Fajarda na ibinigay yung 37.5 million kay Colonel Nolasco. So in both instances, yung fourth quarter of 2022, tsaka yung buong DepEd confidential funds, ibinigay ng Special Dispersing Officer sa iba. Kung ganyan rin ang sitwasyon, di dapat ma-disallow rin yung fourth quarter ng 2022 at buong DepEd confidential funds. Tama po ba? Yun po kasing sa disallowance nung sa DepEd, di ba nga, yung sa DepEd po kasi is di ba po meron na kaming na issue na credit notice. And dahil nga po sa additional information after namin ma-release yun, August 2024 po kasi yun, November 2024 nagkaroon ng CGPA. So, pinag-aaralan pa po kasi this is the first time po kung sakali man na magre-reopen kami ng settled accounts. And ito po kasing reopening is with the authority of the COA chairperson. Kaya po pinag-aaralan po
kung ito ay i-reopen dahil nga po, it is the first time and this involves voluminous documents na kailangang isa-isahin Pero po. pag titignan natin yung circumstances, pareho eh. Opo, Binigay tama yung po. pera kay La Chica, binigay yung pera kay Nolasco. Kung ganun susundan natin na rational, pwedeng ma-disallow rin yung fourth quarter OVP at buong DepEd confidential funds. Tama? Yes po, tama po. So, pwedeng ma-disallow buong 612.5 million na confidential funds sa OVP at sa DepEd. Tama? Yes po, tama po. At yan ay dapat ibalik Opo, ng dahil, mga accountable officers. opo, tama po. Bakit mahalaga ang papel ng Special Dispersing Officer? Yung special disbursing po, officer po kasi, siya yung may responsibility to disburse yung cash advance. And dun po kasi sa nangyari sa DepEd at saka sa OBP, nung i-transfer po niya ito sa ibang tao, naputol na po yung chain of accountability. Nawala na po yung wala na siyang personal knowledge kung talaga bang ginamit ito ng mga security officers na pinagbigyan for confidential activities po talaga. And mababaliwala yung certification na this is for the confidential operations of the agency po and legal and necessary yung naging gastos po. In your opinion ngayon na ibinigay ito sa non-Special Dispersing Officer, anong pwedeng mangyari sa pondo na sabi mo kahapon public funds? Dahil nga po naging mali yung paggasta nito, kailangan pong ibalik ito sa pondo ng bayan. Kung binigay sa hindi siya na SDO, non-SDO, anong pwedeng mangyari doon sa pondo? Pwede po itong magamit sa hindi dapat paggamitan na hindi for confidential expenses. May risk po na ganun. All right. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Lacson, you may proceed when you have 2 minutes, sir. Thank you. Good afternoon, Sailin. Good afternoon po. I assume familiar ka doon sa Article 4, 15, paragraph Article 4, Section 15 ng inyong joint circular. Ayan, pinas ko na sa screen para ma-remind ka. 4.15. Pay attention sa paragraph 15.2, paragraph 2 at saka paragraph 3. Pakibasa mo na lang para hindi ma-charge sa akin. That expenses were incurred in connection with the agency's intelligence or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation for CF and for the IF, the documentary evidence of payment kept in a sealed envelope in the vault in the office of the SDO. Sige, sa 3, paragraph 3. That the details and supporting documents of transactions that are classified are in the custody of the agency and kept in its vault, which may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Ang tanong ko, ginawa niyo ba ito? Yung sa inspection po kasi ng vault, sa IF na po yun. Sa use ng... ICFAO ito Siya sabi, if the circumstances so demand. Hindi ba dinidemand ng circumstances na inspection yun yung vault? Yung sa Dahil maraming aliases. Yung vault po, yung sa vault po kasi, yung nagpe-pertain po yun sa intelligence fund. Yung may vault po sa office. CF saka IF ito. Hindi lang intelligence. Parehong treatment, Ms. Eileen. 415. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyon ninyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang, logically, isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority? Wala pa po. Yeah, my point is, parang kulang yung ginawa niyong trabaho. Para hindi kompleto. Kasi po may iba po kasing office na... No, ICFAO sinasabi rito, may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Opo. Anyway, let's leave it at that. Familiar ka ba doon sa 2020-005? Anong circular po yun? Yung sa fraud audit. Hindi po ako gaanong familiar doon sa joint circular. Anyway, i-familiarize kita.
Meron kayong office, di ba? Yung Fraud Audit Office. Opo, may separate office po sa COA. Okay, dito sa paragraph 3.1, yung filing, of course, ito, people's participation ito eh. Kailangan merong formal complaint, pero hindi lang complaint, information, indication, or complaint na merong fraud. Opo. So papasok yung fraud audit investigation ng inyong office. Hindi office nyo. Ibang yung fraud office. Pero nakalagay sa 3.1, any person who has knowledge that the transactions of, etc., no, pwedeng gumawa ng written information sa sa office na yon para mapunta doon sa logical conclusion, mapunta sa filing of criminal charges against whoever, not necessarily the Vice President. Yung sa pag-refer po sa Fraud Audit Office, ito po ay pinag-aaralan din po kung kinakailangan na i-refer to sa Fraud Audit Office. Ngayon po, pinag-aaralan po namin ng office namin together with the chairperson po. Kasi kung sakaling ma-refer po ito po yung first time. And also po, itong transaction na ito involves voluminous documents na with classified information na baka pag ini-refer namin sa ibang office is ma-expose po ito. So pinag-aaralan po itong mabuti muna. Anyway, 12 seconds na lang. Isa na lang tanong, balikan ko yung sa 4.15. Hindi nyo ba naisip na man lang na kung na-inspect nyo yung vault, kumuha kayo ng mga specimen, yun yung mga question document, yung mga signatures, ma-compare nyo sana doon sa mga ibang officials na mayroon kayong specimen signature para ma-determine nyo kung forged yung mga signatures na sinabi sa inyo. Yun lang, Mr. Presiding Officer, Mr. Chairman. Kindly answer the question, Celine. Opo, i-refer po namin sa higher authority po. Thank you po. The chair would just like to make some interjections. We will not have a round 2 anymore because we have to convene session at 4:15. So that we can dispense with the witness already. Just a few questions, Silene. Wala pang NFD lahat ng pondong pinag-uusapan natin. Fourth quarter of 2022, the first 3 quarters of 2023 for DepEd and OVP. Opo, wala pa pong NFD. So wala pang final decision lahat ng ito. Opo, tama Pag po. sinabi nyo nag-demand kayo ng restitution, ang ibig sabihin lang naman ito, kinarga nyo na as an unliquidated cash advance yung mga yung mga dinis-allow ninyo. Opo, tama po. Yun lang naman po ang ibig sabihin nun, di ba? Hindi naman ibig sabihin, isoli mo, bigay mo yung pera sa akin. Ibig sabihin nun, ilalagay namin yan as unliquidated cash advance during the pendency of the notice of disallowance. Yes po, kasi may mga remedies pa po sila. Kasi hindi pa nga final at wala pang NFD. Opo. Tama po? Pangalawa, ano po ba pagkakaiba ng disbursement sa transfer? Illegal mag-transfer ng pera ang SDO sa isang non-SDO, pero pwede po ba siya mag-disburse sa isang non-SDO o unbonded na tao? Hindi din po pwede, hindi rin po niyang ibigay yon sa unbonded na tao. Recipient na po yun eh. Yung sa disbursement po niya, opo, hindi banded, pero kung dapat po diretso from the SDO to the recipient of the confidential fund po. So, ang disbursement pwede sa non-bonded na tao, ang transfer ng pondo sa non-bonded hindi pwede. These are technical terms. Opo. Di ba? So, kung ang pinagbigyan ay recipient, pwede yon kahit non-bonded. Opo, kasi siya na yung talagang recipient ng confidential fund. And as a final question, Silene, I checked the transcript, which the court took judicial notice of. I would like to ask more eyes to look at it. Hindi ko nakita sa transcript na sinabi ni Gina Acosta na binigay niya kay Latchika lahat for the fourth quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023. Medyo may ganung punto pa si Eduarda. Pero kay Gina Acosta, maliwanag na binigay niya yung 125 ayon sa kanya kay Latchika sa last quarter,
pero hindi ganun kaliwanag na yun din ang ginawa niya for the first 3 quarters of 2023. Ano po ba particular yung pinagbasehan yung dokumento nung binanggit niyong dinisallow namin agad dahil sabi ni Acosta, binigay niya lahat kay Lachica. Hindi ko po makita, baka pwede niyong maituro sa TSN kung Yun saan. yun po kasi ang pinanghawakan namin doon, yung general statement niya na yung ginagawa nila is ibinibigay niya kay Colonel Lachica yung confidential fund po. Pero ang tinutukoy po niya ay yung 2025. Yung general statement po ni Eduarda, yun ang tumutukoy sa confidential fund ng DepEd para sa 3 quarters ng 2023. Pero hindi po pareho yung statement nila ni Gina Acosta na ganun kaliwanag na yun din yung ginawa niya sa first 3 quarters of 2023. Ano po ba yung particular na pinagbasihan niyo? When you say general statement yung pinagbasihan niyo, yung narinig niyo po ba o yung TSN mismo? Yun nga po, yung naging admission niya na binibigay niya kay Colonel Lachica po. Kindly listen, Silene, yung narinig mo nung nandun ka o yung TSN mismo? Yung narinig ko po nung nandun po ako na sinabi niya na binibigay niya kay Hindi Colonel mo Lachica. pinagbasihan yung aktual na TSN na marahil mas maliwanag tungkol sa bagay nito. Opo. So based lang dun sa narinig mo nung nandun ka. Opo. Thank you, Ms. Eileen. Senator Padilla, yes, Senator Padilla, yes, gusto maghati na lang kayo? Senator Padilla for a brief interjection and Senator Marcos for a brief interjection to avail of round 1. Then we call it a day. Senator Lapid, kindly proceed, Senator Padilla, while Senator Lapid is thinking about it. No, please proceed. Kailian, tuloy ko lang. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. 11 elementary schools, 34 high schools, 123 college and universities. Doon din sa hearing na yon sinabi na meron 168 track student recruits remain active sa NPA. Ngayon, tanong ko, Kailian, hindi ba responsibilidad din ito ng Vice President at ng DepEd Secretary ang mga estudyante? Yung sa anong tawag dito, sa college po, yung DepEd po kasi is hanggang sa high school. Opo. Opo. Opo, yung binanggit ko po kasi kanina, 55 na alternative child recruits. 11 elementary schools. 34 high schools. Ibig pong sabihin, tuloy-tuloy po yun. Magmula elementary, paakyat hanggang college. Yan po ang style ng recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? No, may. Oo, hindi. Ma'am, bilis, 42. Kawawa Just naman. yes or no? Depende pa din po kasi yun sa mandate ng Oo lang po agency. o hindi. Sa palagay niyo po ba? O sige, skip na po natin kung ayaw niyong sagutin. Alam niyo po ba na sinabi ng NICA, ng National Intelligence Coordinating Agency, na ang budget ng NPA 2016 to 2018 ay 5.8 billion? Yung sa Oo po o hindi? Ma'am, please. ano, pwede pong pakiulit? Ang budget daw po ng NPA is 5.8 billion. Alam niyo po ba yon? Sinabi po ng NICA. Hindi ko po narinig yun sa Opo. news. Sa palagay niyo po ba, sapat yung budget na magkano po ba ang sinasabi niyo? 500 million ba ang naibigay? Pero yung Kasama na po yung sa Vice President at sa DepEd. 612 Kumpara niyo po point- sa 5.8 billion. Sapat po ba yon? Pero kasi yung sa nabanggit po ng NICA is mako-cover na din po nila bilang isa sila sa mga agencies with. So alam niyo po yung sinabi ng NICA. Alam niyo po. Hindi ko po narinig Yung tungkol yun lang po sa estudyante. Kasi alam niyo naman po,
Sa ngayon, ang nasa front na inilalagay ay mga estudyante. Nabalitaan niyo po ba yung mga namatay nung huli ng mga estudyante? Yung violence po sa school. Opo, ito na lang po. 8 seconds na lang po ako. January 1, 2024, sinabi po ng AFP na there is no more guerrilla active front. So, ibig sabihin po, successful. Based po sa AFP. Salamat po. Senator Judge Marcos for the last intervention. Maraming salamat, Presiding Judge. Simple lang, i-confirm ko lang sa ating testigo. So I'd just like to confirm kung tama sabihin na as of now, there's no official finding na may fraud sa DepEd man o sa OVP. Tama po ba? No fraud finding as of now. Kasi nga po, compliance audit lang po ginagawa namin sa Tama. IFAO. Compliance audit lamang, walang fraud audit. Ikalawa, narinig kita kanina na kapag compliance audit, base sa dokumento lang. Limited kayo sa dokumentong isinabmit ng ahensya. Kung ganon, yung House of Representatives, hindi naman bahagi ng OVP or DepEd. Wala namang sinabmit sa COA, di ba? May sinabmit ba sila? Yung Congress, Committee on Good Governance, may sinabit na dokumento? Yun po kasi based on other information na po after nilang mag-liquidate na naging na available information after the liquidation na Pero kinonsider po namin sa audit. Hindi, ibig ko sabihin, yung congressional transcript ni Acosta at Fajarda, hindi yon bahagi ng dokumentong sinumite ng mga ahensya. Opo, pero ginamit Hiwalay po siya, namin di yun. ba? Pero ginamit din po namin yung information na yon during our audit po. Bakit humingi ka rin ba ng affidavit? Kasi hindi naman binigay ng agency. Kasasabi mo lang kapag compliance audit, dokumentong galing sa ahensya. Pero yun po is relevant information po na ginamit namin for audit po, na sinama namin sa pag-audit. Yes, following po, the presiding judge, bakit po ganon kanina sinabi mo, dapat dokumento na sinabmit ng ahensya, biglang ngayon, pati transcript, pati iba't iba pang mga katibayan na sinasabi, ginagamit na rin. Hindi na compliance audit yun, hindi ba? Pero yun po kasi is related pa din dun sa liquidation which is discovered after the submission of the liquidation documents. Kaya nga nalilito kami kasi bakit dinisallow lahat ng quarter samantalang pinag-uusapan ni Acosta, iisa lang, di ba? Yung last quarter lamang. Doon nga sa transcript, doon lumilitaw yon. So ngayon, tinatanggap na rin pati mga transcript at iba pa. Hindi na dokumento yon as covered by compliance audit by your own definition, hindi ba? Pero relevant yung information po in the conduct of the audit po, in the Kung may proper... relevant sa dyaryo, tatanggapin rin ninyo na ebidensya rin yon. Compliance audit pa rin yon, kahit nasa dyaryo, nasa social media. Kung sa palagay mo may kinalaman dun sa kaso, tatanggapin ninyo. Kasi nga po dun sa circular, pwede kaming mag-dependent sa other documents deemed necessary sa audit po. So, pwede, miski anong dokumento. Parang lumalabo yata yung joint circular. Maraming salamat po. Thank you. Again, that would be the last round for this witness. Ms. Eileen, salamat po sa inyong kooperasyon. Salamat sa inyong pasensya. Salamat sa pagsagot sa lahat ng tanong mula sa magkabilang panig. Gayon din mula sa mga senator judges. You are excused, ma'am, and thank you very much for your time and cooperation. Thank you po, Your Honor. Ingat po kayo.